Alas ng hapon nang matapos ang klase. Ano, sa Saturday na Tina ha? Pagpapaalala na naman ni Bea. Oo na, paulit-ulit ko naman. Tumawa ang Gaga at yumakap sa braso ko. Alam niyo ba, secret lang natin to ha. Dumating kasi ang kaibigan ng pinsan ko si Drew, galing Italy. Ay, super crush ko yun. Kilig na kilig pang salita ni Bea. What? Sinong crush mo? Interesado pa ni Crystal. Si Neil? Grabe, ang gwapo niya talaga. Kaya gusto ko nandun kayo sa birthday ng pinsan ko para hindi ako mailang. Pabebe nitong salita. Pati si Crystal ay kinilig din. Kunot no ako sa kaibigan ko. Kaya pala ganoon na lang makapagyaya itong si Bea ay dahil nandoon ang crush niya. Napailing na lang ako. Naglakad kaming palabas ng gate ng school namin. Si Bea ay may susundo naman ditong kotse dahil anak mayaman naman. Hindi nagtagal ay dumating na ang sundo nito. Tumanggi pa si Crystal na sumabay kay Bea na ipinagtaka ko. Madalas naman itong makasakay lalo pa at madadaanan din naman ang babaan niya. May pupuntahan ka pa ba? Pagtataka ko kay Crystal. Umiling ito at kumapit sa braso ko. Gusto ko lang maglakad-lakad muna bago umuwi ng bahay. Bakit? May problema ka ba? Tiningnan ko si Crystal na parang malungkot. Umiling ito. Wala naman. Medyo sad lang. Tara, libre kita ng fishball. Sabay turo nito sa kabilang kalye kung saan may nagtitinda ng fishball. Nagtataka ako kay Crystal pero ayaw ko naman itong tanungin kung bakit malungkot ito. Hahayaan ko na lang na mag-voice out ito. Baka may problema ito sa pamilya. Bukod sa fishball ay nilibre pa ako ng kikiam at kwek-kwek. Kaya ako naman ang nalibre ng buko juice na tig 10 piso. See you tomorrow. Bye. Naghiwalay na kami ni Crystal dahil siya ay balak pang magtungo ng bookstore. Ako naman ay sa kabilang tawid pa sasakay ng tricycle para umuwi. Hindi ko na nakita si Crystal nang tumawid ako kaya naglakad na ako sa terminal ng tricycle. Hindi pa man ako nakakalapit sa himpilan ng tricycle na may humila sa kaliwang braso ko. Pakiramdam ko ay kinoryente ako. Malakas akong napatili. Tina. Literal na napanganga ako. Si Lander. Ikaw? Nagpalingalinga ako sa paligid. Ang ilang tao ay napatingin sa aming gawi kasama ng ilang driver ng tricycle. Bigla akong nahiya. Teka, anong ginagawa mo dito? Mabilis kong binawi ang braso kong hawak nito. Ang gwapo pa naman ito ngayon. Diyos ko po, ang gwapo na ang bango pa. Bigla akong nahiya sa itsura ko. Maghapon ako sa eskwelahan. Amoy pawis na at mukhang stress pa. Napadaan lang. Simpleng sagot dito habang tinititigan nito ang mukha ko. Ramdam ko ang pamumula ng mukha ko. Pambihira talaga kung makatingin ito sa akin. Nagulat ako sa kaliwang kamay nito na itaas nito. May yosi itong hawak. Humit-hit muna ito ng usok bago itinapon sa basurahan ng sigarilyo. Napanganga na lang ako sa ginawa nito. Ngayon ko lang ulit ito nakitang nagpapausok. Hindi ako fan ng yosi-yosi na iyan dahil bukod sa sakit ang makukuha mo ay nagmumukha ka pantambay. But not him. Kung sa ibang tao ay mapapataas ang kilay kapag makikita mo ng unang beses ang taong ito. Bukod sa maraming tattoo ay nagyoyosi at pwede siyang mabilang sa mga tambay dyan sa kanto. Pero iba si Lander dahil bumagay sa kanya ang tad-tad na tattoo. He appears more masculine and sexy with his deadly looks. Diyos ko po, masamang pag nasaan ang ganitong tao. Hindi ko pa man siya kilala ng lubusan. Uwi na ako. Akman lalagpasan ko na ito nang hawakan ni Lander ang braso ko. Sabay na tayo. Ano? Napatingin ako sa malaki nitong kamay. May kuryente na naman akong naramdaman. Ang lalaki ng mga daliri nito. Maugat at mabalahibo ang braso nitong walang tato. Sa payat kong braso ay tsak isang balian lang kung gagawin nito. Pero hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang hilahin na ako ni Lander na sumakay ng tricycle. Para akong robot na sumusunod sa kanya hanggang sa paunahin na niya akong pumasok sa loob ng tricycle. Napapikit na lang ako nang halos sukupin ni Lander ang buong tricycle. Sa laking tao ba naman ito at nakayuko na ito. Ang mahaba nitong binti ay halos magpantay na sa mukha nito. Para siyang higante at ako na may sisiw sa liit. Langhap ko tuloy ang kabanguhan niya. Alis na tayo. Malakas na salita ni Lander. Special boss? Tanong ng driver. Yes. Sandali, mahal to kapag special. Kunot no si Lander sa akin. Uwi na tayo. Don't worry. Sabay kindat nito sa akin. Halos malusaw ako sa kindat ng taong ito. Ibinaling ko na lang sa ibang direksyon ng paningin ko at baka bigla akong mangisay sa kinaupan ko.
Nagsimula ng paandarin ng tricycle. Papaikot pa lang kami ay nahagip ng mata ko ang nakatayong kaibigan ko na nakatingin banda sa amin. Si Crystal, nasa lubong ang kilay. Pagka-uwi ay nagpasalamat na lang ako sa panlilibre ni Lander ng pamasahe. Walang lingon-lingon ako hanggang makapasok ng gate. Paano ba naman, malayo pa lang nakikita ko na ang mga tambay na nakalingon sa amin. Nakakairita at hindi ako natutuwa sa mga pagmumukha nila. Kung pwede lang ay ayoko na rin munang makita si Lander. Wisit lang. Yay! May Tita Tina! Hello, Trisha! Nagpakarga pa nga ang bulilit namin. Anak! Ma! Nagmana ako kay mama at tinalika dito sa pisngi. Magbihis ka muna na makapagpalit ka ng damit nang hindi dumikit ang alikabok at pawis sa pamangkin mo. Ah, no! Humigpit pa sa pagyapo sa leeg ko ang bata. Aray ko! Halos masakal ako ni Tricia. Baba ka muna, apo. Nang hahaba ang uso ni Tricia nang parasahan ito ibinaba ni mama. Pakyat na ako ng hagdan na magsalita si mama. Bilisan mo at na makakain ka na ng merienda dito. Kunin mo na lang sa ref. Okay po. Nagmamadali ako sa pagbihis. Ipinusod ko na lang ang buhok ko nang hindi na nagsusuklay dahil nakakatamad. Pagbaba ko ay wala si mama at Tricia. Nakabukas ang pintuan at Chuck ay nasa labas sila. Diretso na ako sa kusina at binuksan ang refrigerator. Wow! May isang box ng pizza na wala pang bawas at 2 box ng donut. Ang isang box ay wala pang bawas habang isa naman ay may 2 tira. May kagat pa ang isa. May pera ba si mama para sa ganito? Pagtataka ko, pero kinuha ko na lang ang piraso na may kagat na Chuck kay Tricia galing. Hindi naman ako mahilig sa matamis kaya ang pizza ang inlabas ko. Oh, favorite ko to ah. Sarap na sarap ako habang kumakain. Nakaapat na ako sa pagkain ng slice ng pizza nang pumasok si mama kasama sa Tricia. Ay, Tita Tina! Patakbo pa ang bulilit sa akin sa bayakap sa bewang ko. Munti ko pang mabitawan ng kinakain ko kaya inisangkain ko na kasi mahulog pa dahil sa batang makulit. Bibili po Tito Pogi, kakain ko po. Masayang salita ni Tricia. Ano? Napahinto ako sa pag-uwi at napatingin kay mama. Ay, yung binata dyan nangungupahan. Abay biglang nangatok sa ating gate. Akala ko kung sino, yun pala si Leon? Lando? Landel po, Lola. Biglang sagot ni Tricia. Oo, tama ang apo ko. Lander. Mahina ako napasinghap. Napakabait ang binatang iyon. Hindi ko na sana tatanggapin pero para kay Tricia daw iyon. Tuwan-tuwa nga ang apo ko dahil saktong kagigising lang at may pagkain na dumating. Napapailing pa si mama na nakatingin sa kanyang apo. Sinabi ko na wag na mag-abala na maghatid ng pagkain. Abat nagtanong pa sa bata kung ano pang gusto. Umiling-iling si mama na nakatingin sa kanyang apo. Ganyan din po yun kahapon, mami. Salita ko habang inunguya ang huling pizza sa lunok. Mabait ang binatang iyon kahit na maraming tattoo sa katawan. Nakikita ko rin siyang naninigarilyo sa harap ng tindahan ni Marites. Umupo si mama at kumuha ng tubig para uminom. Saan po ba galing yun, ma? May kamag-anak po ba siya dito? Kumuha din ako ng baso para uminom ng tubig. Sa Maynila daw siya nakatira. Napadpad lang daw dito para magbakasyon. Hindi naman sinabi kung may kamag-anak siya dito. Lola! Gusto pang mapakandong si Tricia sa kanyang lola, Carmela. Hindi na ako nagtanong kay mama kahit na gusto ko pa sana magtanong dahil baka isipin ay sa ako. Ano pong ulaman natin, ma? Ako na magluluto. Tumayo na ako. Nakita ko ang isang kahon na may mga gulay. Dumaan ka din ng tanghali sa Romeo. Nagdala ng mga sariwang gulay at prutas. May daing at tinapa pa galing daw ng Nueva Ecija. Napaharap ako kay mama. Romeo? Yung maliligaw ni Ate Tanya? Pagtataka ko. Nagkibit balikad si mama. Matagal na nga nung huli dumayo yun dito. Hindi nga lumapit ang apo ko at natakot. Papangit po siya eh. Sabay salita ni Tricia. Bad yun po. Saway ni mama kay Tricia. Natawa na lang ako sa pamangkin ko. Kilala ko si Romeo. Basugid na manliligaw yun ni ate. May itsura naman pero walang gusto dito ang kapatid ko. Kahit nga nung malaman nito na magbuntis ang kapatid ko ay nangarap ang ako inito ay pinagbubuntis ni ate. Hanga din ako sa pagmamahal nito sa kapatid ko. Hindi lang talaga siya magawang magustuhan ni ate. Siguro dahil may pagkamayabang din sa katawan. May narinig kaming nagbubukas ng gate na Chuck si Papa na iyon. Bumaba si Tricia sa hita ng kanyang lola kaya napatayo si Mama para salubungin nila si Papa. Ako na may magluluto na lang. Inuna ko muna ang magsaing sa rice cooker. Ay, Nea!
Imbes na 3 gatang lang ang isain ko ay napaapat ko. Pero dahil tinatamad na akong ibalik ang sumobra ay hinayaan ko na lang. Nagsaing na ako at naglagay ng 2 pirasong itlog sa ibabaw para ulamin ni Tricia. Kinuha ko ang mga gulay na dala ni Romeo. Laking tulong din ang bigay nito dahil marami-rami iyon. Nagdadala naman minsan si Papa galing bukid lalo na kapag anihan. Hindi naman lahat ay dinadala ni Papa dahil binabenta iyon at nagbabayad pa kami ng malaking utang dahil sa pagkakasangla ng lupa. Magluluto ako ng pinakbet kaya pinaghihiwa ko na ang mga gulay. Nagtataka ako kung bakit ang tagal pumasok nila Mama dito sa bahay. Hindi ko rin marinig ang boses ng pamangkin ko na maingay. Bahala na nga. Kinuha ko ang cellphone sa bulsa ko at nagpatugtog ng K-pop. Mas malakas, mas masaya para enjoy sa pagluluto. At ipinatong ko lang sa lamesa. Kumuha ko ng karne ng baboy at pinaghihiwa iyon sa maliliit. Inuna ko ng igisa ang sibuyas at bawang kasunod ang siling green at karne. Bawat tugtog sa cellphone ko ay napapaindak din ako. Feel na feel ko ang mga tugtugan na may halong sayaw kapag K-pop na ang pinag-uusapan. Sa dami ba naman ng mga gwapo sa kanila, halos malunod na ako kakapangarap. Mabuti pa ang ilang kakilala ko at kahit si Bea at Cristel ay nakapunta na ng concert o fan meeting dahil yayamanin naman sila. Kayang-kaya nilang bumili ng hindi na mo problema. One time gusto akong ilibre ni Bea sa concert. Tuwang-tuwa ako noon at halos sunggaban ko na. Mabuti na lang at nadula si Cristel na sa Drew pala ang magbabayad ng ticket para lang makasama ako. Kaya tinanggihan ko agad. Hindi dahil ayoko kay Drew, dahil hindi ko naman talaga siya gusto. Ayoko lang na magkaroon ako ng utang na loob sa kanya. Idinahilan ko na lang na hindi ako pinayagang mag-leave sa trabaho noong nagsuservice crew pa lang ako. Napabuntong hininga ako. 2 buwan na nang makalipas iyon at alam ko nagtampo sa Drew noon. Kahit nga si Bea ay alam kong nalungkot din sa pagtanggi ko pero itong si Cristel naman ay hindi dahil masaya naman siya. At ngayong paparating na Sabado ay namimilit pang pumunta ako sa birthday nito. Sa bagay pwede naman, kailangan ko na lang ay ang magpaalam. Nakapamewang pa ako habang tinitikman ang sabaw ng niluto kong pinakbet. Pwede na. Natigilan ako sa malakas na salita ni Mama na hindi ko napansin na nakalapit na pala. Ma, tikman mo nga po kung ayos na lasa. Ibinigay ko sa kanya ang sandok. Masarap. Sakto ang lasa na may halong anghang. Galing talaga ng bunso ko. Tumangutango pa si Mama. Napangiti naman ako. Lumayo ako sa niluluto para kunin ang cellphone ko para patayin na iyon. Ang ngiti ko ay nabiti nang makita ko sa sofa ang 3 tao na nakatingin sa akin. Si Papa na seryoso ang muka, sa Tricia na nakangisi na halos kita ang mga ngipin at kumakaway pa sa akin. At ang hindi ko inaasahang bisita na nakaupo at diretsyong nakatingin sa akin, si Lander. Ilang segundo akong tulala na nakatingin kay Lander kung hindi lang ako tinawag ng pamangkin ko. Tita Tina ko! Napatuwid ako ng pagkakatayo sabay dampot ng cellphone sa lamesa para patayin iyon. Napansin ko rin na isang buo na latsyong manok. Dito nakakain si Lander. Mabuti na lang at dinamihan mo pagsaing. Biglang salita ni Mama. Ma? Gulat ko. Nakita yan ng Papa mo malapit sa bukid. Sinabay pa niya sa pag-uwi ang Papa mo gamit ang kanyang big bike na pagkalaki-laki at mukhang mamahalin. Dumaan pa sila sa bayan para bumili ng litsyong manok. Hindi na ako nakaimik sa sinabing iyon ni Mama. Ang ginawa ko na lang ay naglabas ng pinggan at kubyertos para makakain na ngayon ng hapunan. Pasimple ako napapatingin sa sala kahit na ilang di pa lang naman ang layo. Kinakausap ito ni Papa na mukhang seryoso ang usapan dahil may patangu-tangu pa si Lander. Nagtataka lang ako kung paano niya nakuha ang loob ng magulang ko na hindi naman masyado nakikipag-usap sa ibang tao, lalo na ang Papa ko. Kahit pagwapo at attractive itong si Lander ay naguhumiyaw ang kanyang tattoo at hindi iyon ininda ni Papa. Alam kong hindi naman judgmental ang magulang ko pero para sa amin na hindi naman fan ng tattoo ay mapapataas ng kilay. Ay, ang dami ko namang iniisip na hindi naman dapat isipin. Marami pa akong iintindihin lalo na't bukas ay may OJT pa ako at maaga pa akong gigising. Lumapit na kayo dito. Tawag ni Mama matapos ihain na lahat sa lamesa. Naunang tumakbo si Tricia na agad pansinaway ni Mama at baka mauntog sa kanto ng lamesa. Binuhat nito ang bata at itinabi. Kumabog ang dibdib ko nang makita kong papalapit na si Papa at Lander. Tumabi si Papa kay Tricia at pinagitnaan nila ni Mama kaya katabi ko si Lander ngayon sa aking kaliwa. Hindi tuloy ako mapakali. Hindi ko na dapat ito maramdaman pero hindi ko mapigilan. Dahil sa laking tao ni Lander ay bumubunggo ang binti nito sa akin tuhod. Patay-bali siya nilang ako kahit para akong sinilihan. Langhap ko pa ang kabanguhan nito.
Naliligo siguro ito ng perfume kaya ganito ito kabango. Nakaka-addict amuyin. Nakakainis. Let's pray first. Malakas na salita ni Tricia, kaya napapikit na lang ako. Kung sa ibang pagkakataon ay matatawa ako sa pagdasal ni Tricia na sobrang bilis, pero ngayon ay hindi dahil malakas ang kabog ng dibdib ko dahil sa katabi kong napakabango. Habang kumakain ay puring-puri si Papa tungkol sa akin dahil sa pagluluto ko ng pinakbet lang naman. Kahit pagod ng anak ko, siya pa din na nagluluto pagkagaling sa eskwela o sa kanyang OJT. Napakasipag nitong anak ko at matalino pa. Pagmamalaki ni Papa. She's perfect. Biglang salita ni Lander. My tita Tina's beautiful like me. Singit ni Tricia. Nanigas ang likuran ko sa komentong iyon ni Lander. Ramdam ko na nangamatis ang mukha ko. Saan pa ba magmamana ang ganda ng tita Tina mo, apo ko maganda? Hindi sa akin. Sabay tawa ni Mama at pinisil sa pisngi ang makulit na bata. Napanguso tuloy si Tricia. Marami pang ikinuwento si Papa tungkol sa mga achievements ko noong kabataan ko at nasasama pa ang tungkol kay Ate Tanya. Pansin kong good listener itong si Lander dahil hindi siya panay tanong dahil tumatangu-tangu lang. At kung magtatanong man ay isasagot ng mahaba ni Papa. Isa lang ang hiling ko sa anak ko pagkatapos niya mag-aral. Anong hiling mo naman, Papa? Tumaas ang isang kilay ni Mama na nakatingin kay Papa. Maski ako'y na-curious kay Papa kaya lahat kami napatingin sa kanya. Para lang kay Tricia na sarap sa pagnat-ngat ng chicken. Bawal siya mag-aasawa. Sabay tingin ni Papa sa akin. Literal na napanganga ako. Si Mama naman ay napasinghap. Loko ka talaga Kasyano. Bakit naman pagbabawalan mo mag-asawa ang bunso mo? Ang ganda-ganda ng anak natin. Kawawa naman kung tumandang dalaga ito. Napatingin tuloy si Mama sa akin. Napayuko ako at pakiramdam ko ay nawalan ako ng ganang kumain. Ibinaba ko na ang kutsara. May konting tira pa naman sa pinggan ko. Nagulat ako sa nag-abot sa akin ng baso na may tubig. Mabilis na nagtama ang mata naming dalawa ni Lander. Titig na titig ito sa akin. Thank you. Mahina akong sagot. Inabot ko iyon at ininom. Halos mapapikit ako sa lamig ng tubig. Pagkatapos ko uminom ng tubig ay tumikim si Papa habang si Mama naman ay nakaawang ang labi. Tama ka nga Papa, huwag mo na mag-asawa itong bunso natin. Bata pa at mukhang wala pa rin alam sa kapaligiran. Hindi makaramdam. Ma! Bigla akong naguluhan sa sinabing iyon ni Mama. Hindi ko natuloy naubos ang kinain ko. Hindi ko alam dahil nabusog ba ako sa pizza na kinain ko o dahil sa sinabing iyon na magulang ko sa harapan pa mismo ni Lander. Matapos kumain ay pinaakyat na ako ni Mama sa kwarto kasama si Tricia para maglinis na ng katawan nito at nang makatulog na maaga. Hindi kami nagkaroon ng pag-uusap na kahit konti ni Lander. Pero ayos na rin dahil pakiramdam ko'y nalulungkot ako at nakakatampo na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung umuwi na rin ito matapos maghapunan. Tulog na ang pamangkin ko habang ako'y dilat na dilat pa ang mata. Hindi pa rin ako makamove on sa sinabing iyon ni Papa na sinang-ayunan din ni Mama. Bawal daw ako mag-asawa. Bakit naman? Alam kong bata pa ako at wala pa nga sa plano ko ang magka-boyfriend pero ang pagbawalan ako mag-asawa ay parang unfair naman. Si Lander? Andun pa si Lander at rinig na rinig niya iyon. Biglang sumikip ang dibdib ko. Narinig ko na nag-vibrate ang cellphone ko kaya kinuha ko iyon sa ilalim ng unan. Sa lubong ang kilay ko nung makita ko ang nag-message sa Sputnik Ranger. Inopen ko ang message nito. Hi, good eve. Still awake? By the way, nagustuhan ko niluto mong pinakbet. I hope I can still enjoy other dishes that you cook in the future. Napaayos ako ng pagkakahiga dahil sa nabasa ko mula kay Lander. Biglang nawala ang bigat sa dibdib ko at napalitan niyo ng kilig. Shucks, ako? Kinikilig? No, sa bang opa lang ako pwedeng kiligin at hindi sa kanya. Bakit nangangarap pa rin siya makakain ng luto ko? Hindi ba ito makaramdam? Ayaw nga ni Papa at Mama na mag-aasawa ko. Tiyak ang mapalapit sa lalaki pagbabawalan ako. Makikain pa kaya? Wait, wala naman sinabi na pagbawalan ako lumapit sa lalaki. Pag-aasawa lang ang bawal. Ay, ang gulo ko. Wisit ka, Lander. Ginulo mo lang ang tahimik kong utak. Wow, munti ka ng maliit, Ledesma. Pangising-ngisi pa si Bea habang lumalapit sa akin. Sumamangot lang ako at nag-log-in lang sa record book. Meron din kaming time card sa office na tanging kami lang na mga intern ang gumagamit dahil biometrics naman sa mga empleyado dito mismo ng kumpanya. Hindi obvious na puyat ah. Sinong kapuyatan mo? Pang-aasar nito. Hindi ko ito inimikan dahil wala ako sa mood ngayong umaga.
Inilagay ko na lang ang gamit ko sa locker. Isa lang naman kung bakit nasira ang mood ko sa araw na ito. Si Lander. Buwisit na yun. Good morning po, sir. Sabay namin bati sa manager namin. Good morning din. Ngiting sagot dito at nilagpasan na kami ni Bea. Sa Cristel, tanong ko. Nagkabit-balikat si Bea. Malay ko dun. Nainis ako sa babae ngayon. Kakaiba siya nito mga nakaraan. Pansin mo? Umiling ako. Hindi. Ano bang napansin mo? Naglalakad kami sa office para umpisahan na ang pag-aayos ng maraming paperworks para isalansang sa bawat cabinet na hindi na ata matapos-tapos. Ang arte-arte niya lately. Tapos panay pang irap. Napangiwi ako kay Bea. Ganon din naman ang ginagawa niya ngayon. Ang panayang irap. Yun lang? Hindi lang yun. Ang dami niya pandama sa buhay. Tapos may nakita na daw siyang bagong crush. Langhiya. Ang landi-landi ng walang hiya. Ang daming gusto ng mga lalaki kapag may gwapong nakita. Samantalang gusto niya si Drew dati. Pero bukya siya kasi ikaw ang gusto ng pinsan ko. Ayun, kay Dre na lang daw siya. Tapos nitong nakaraan may bago na daw siyang crush. See? Ang harot? Sarap sa bunutan. Hindi na nawala ang pagkakangiwi ko at napailing. Ganoon naman talaga si Cristel. Basta may gwapo ay crush na niya. Sino bang bago niyong crush? Iniisa-isa ko na ang mga papel. Tulad ni Bea ay nakaluhod kami sa sahig. Hindi ko alam sa babaeng yun. Wala naman sinasabi ko sino. Ayoko rin namang malaman dahil lahat na lang crush niya. Landi. Ngaw-ngaw ni Bea. Pero hindi ako papayag na magkakagusto siya kay Neil. Langya talaga. Baka makalimutan ko siyang kaibigan. Matigas na pananalita ni Bea. Napatigil ako sa ginagawa. Ang harsh mo naman, Bea. Napapailing ako. Hindi nagtagal ay dumating ng late si Cristel. Patay mali siya na lang ako sa paninira ni Bea dito dahil ganun din naman, kaibigan pa rin. Natapos ang OJT namin hanggang tanghali. Nakakapagod man ay masaya pa rin dahil ilang hours na lang ay matatapos na rin kami sa aming training. Hindi ka na naman sasabay sa akin, Cristel? Pagtataka ni Bea habang palabas kami ng gate. Umiling si Cristel. Next time na lang, may daraanin pa ako. Pangisi-ngisi pang sagot ni Cristel. Tinitigan ito ni Bea. Sinipat mula ulo hanggang paa. Bakit? Dahil ba sa bago mong crush? Ay, ano yan? Kunwari ko pa pero gusto kong matawa sa pagiging prangka ni Bea. Nagkabit-balikat si Cristel. Secret! Inikutan lang ito ng mata ni Bea at hindi nagtagal ay may sumundo ng sakyan. Kumaway na lang ako sa kaibigan namin hanggang sa makaalis ito. O paano ba yan? Dito na ako sa tawid. Ikaw ba? Tanong ko kay Cristel. Ingat, Tina. Bye. Kumaway na ako sa kanya dahil hindi naman na siya sumagot. Pagtawid ko ay agad akong sumakay ng tricycle na nakapila. Hindi naman agad umaalis ang sinasakyan ko dahil nagpupuno pa iyon at hindi ako mayaman para may pang special. Kinuha ko cellphone at napansin ko ang dalawang binti sa labas kahit hindi ko tingnan. Pero ganoon na lang ang gulat ko nang pumasok iyon at halos masiksik ako sa gilid at ikauntog ko. Ang pamilyar na pabango nito ang nagpataas ng tingin ko. Si Lander. Ikaw? Napanganga ako sa gulat. Hello? Sa laking tao ba naman ito ay kulang na lang ay umalis ako sa loob ng tricycle na ito para lang magkasya ang katawan ni Lander. Agad ko sinara ang bibig ko dahil nakatitig ito sa labi ko. Anong ginagawa mo dito? Mahina akong tanong ng makabawi. Napadaan lang. Suwabeng sagot nito. Napaiwas ako ng tingin dito dahil hindi ko matagalan ang paninitig nito. Hindi na ako nagsalita pa lalo pa at naamoy ko ang pinaghalong amoy ng perfume at sigarilyo nito. Kung ibang tao lang siguro si Lander ay tsak masusukan na ako sa amoy nito. Pero kakaiba ang kanya. Tumatatak sa ilong ko ang amoy nito at gumagaan ang pakiramdam ko na hindi naman dapat. Nakarating kami hanggang sa tapat ng aming gate. Naunang bumaba si Lander at sa pangalawang pagkakataon ay ito na naman ang nagbayad ng pamasahe ko. Nang umalis ang tricycle ay nagsalita ako. Huwag mo na akong ilibre sa susunod. May pambayad naman ako. Ayoko naman na makadagdag sa gastusin mo. Kumpronta ko habang seryoso ang mukha na nakatingala sa kanya. Mukhang nagulat si Lander sa sinabi ko. Maria lang ay pinambayad ko. At sinadya ko talagang ilibre ka. Sa lubong ang kilay na sagot nito. Yun na nga eh. Huwag mo na lang ako ilibre. Nakakahiya na kasi. Imbes na mag-ipon ka na lang ay manlilibre ka pa. Pati na rin sa napapadalas mong pagbibigay ng pagkain. Sobra-sobra na iyon. Ipunin mo na lang ang pera mo dahil wala kang trabaho. Huwag ka na lang din na lumapit-lapit sa akin. Hindi nakaimik si Lander at bahagyang bumuka ang labi nito. Sige na, bye na. Salamat sa panlilibre. Last mo na yun ha. Tinalikuran ko na ito at binuksan ang gate.
Walang lingon-lingon akong pumasok sa loob ng aming bahay. Pagkapasok ko ay sinalubong agad ako ni Trisha, tinalagan ko sa pisngi. Ganoon na rin kay Mama. Nagbibihis ako ng damit at hindi pa rin nawawala sa isip ko ang nangyari kanina. Alam kong nagulat si Lander sa sinabi kong iyon pero tama lang dahil hindi naman ako pinalaki ng magulang ko para dumepende sa ibang tao lalo na kung puro libre. Dumagdag pa sa inis ko ang nangyari kaninang umaga. Kahit puyat ako kagabi dahil sa kakaisip ay maaga pa rin ako nagising. Dahil alas 8 ang pasok ko ay alas 6:30 pa lang ay lumabas na ako ng bahay. Maglalakad pa kasi ako sa kanto para pumara ng tricycle pero kalalabas ko pa lang ng gate ay nag-iba ang pakiramdam ko dahil sa nakikita ko. Sa karinderya ni Aling Marites ay kitang-kita ng dalawang mata ko ang dalawang babae na nakatayo sa isang lalaki na nakaupo habang kumakain. Halos maningkit ang mata ko nang mapagsino ang lalaki na nakaupo na iyon habang bumubuga pa ng usok. Si Lander, Yossi boy talaga. Ang isang babae na hindi ko kilala ay may patawa-tawa pa, habang ang isang babae naman ay tumatawa din at napapahampas sa suot na jacket ni Lander. Parang gusto ko silang pagsasapakin tatlo dahil ang sakit nila sa mata. Nang makita kong papalingon si Lander ay nagkukumahog naman ako sa pagsibat para makasakay ng tricycle. Buong oras ng training ko sa trabaho ay dala-dala ng dibdib ko ang inis. Mabuti na lang at hindi napansin ni Bea iyon dahil inis din siya kay Cristel. Oh, kumain na kayong dalawa ng apo ko, Tina. Mauna na ako at nagugutom na ang papa mo. Ingat po, Ma. Bye-bye po, Lola. Kiss po. Ngumuso sa Tricia sa kanyang lola at tumalik sa pisngi. Ang sweet talaga ng maganda kong apo. Nang umalis si Mama ay saka kami kumain ni Tricia ng tanghalian. Panay na naman ang daldal ng pamangkid ko at tungkol sa pinapanood niyang cartoons ang pinagsasasabi. At sa dating routine, hinahayaan ko muna ang pamangkin ko na manood ng TV para ako ay makapaghugas ng pinggan at makapagwalis. Sinigurado kong nilak ang pintuan at hinarangan ko ng mabigat na upuan ng pinto para hindi makalabas ang bata. Naglaba lang ako ng uniform sa laundry area at pagbalik ko ay ganoon pa rin ang itsura ng pamangkin ko. Pasayaw-sayaw pa ito sa harapan ng TV. Umakyat na kami ng kwarto para matulog na ito at hindi nagtagal ay parehas kaming nakatulog na dalawa. Lumipas ang 3 araw, medyo nakakaramdam ako ng lungkot at hindi ko iyon maintindihan sa sarili ko. Pakiramdam ko'y naninibago ako. Simula kasi nang kumprontahin ko si Lander ay hindi na ito lumapit sa akin o sa amin. Nakikita ko pa rin ito madalas sa harapan ng tindahan ni Aling Marites pero hindi ko ito pinapansin. Wala na rin ang panlilibre nitong merienda na tama lang. Panay ng areklamo ni Tricia dahil bawat gising niya ay wala siyang pagkain. Pagkakulit talaga, yun lang ang habol niya kay Lander. Pagka-uwi ko galing eskwelahan o sa trabaho ay nakaka-uwi na rin ako ng maayos nang wala si Lander. Though namamalikmata ako kung minsan at inaakala ko na si Lander ang nakikita ko sa labas ng school o sa trabaho namin pero hindi naman. Uy be, Saturday na bukas ah. Alam na. Tuwang-tuwa pa si Bea. Gusto ko yan. Ano susot ko? Si Cristel. Napataas ang isang kilay ni Bea kay Cristel. Nagtanong pa talaga, kahit ano. Casual lang. Alam ka naman mag-gown ka dun. Kaya nga tinatanong eh. Pairap na sagot ni Cristel. Natawa na lang ako sa dalawa. Hindi na ata natapos ang araw na walang bangayan sa dalawa. Susunduin kita ng alas 4 ng hapon, Tina ah. Oo na, ulit-ulit. Sagot ko dito. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na niya iyong binanggit. Tumawa lang si Bea. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin ito dahil sunundo na ng driver. Bye, see you tomorrow. Kumuway kami ni Cristel. Ingat, bye. Bye. Nang umalis na si Bea ay naglakad na ako. Alas 5 na rin ng hapon. May dadaanan ka na naman ba? Tanong ko kay Cristel. Tumingin ito sa akin. Depende. Ikaw ba? May bibilin lang ako sa plaza, then uuwi na rin. Tumango-tango ito at tiningnan ako. May hinihintay ako. Napahinto ako sa paglakad. Sino? May boyfriend ka na ulit? Sa amin tatlo ay si Cristel ang bukod tangi nagbibilang ng jowa. Parang hindi naman seryoso sa mga nakarelasyon dahil ang bilis nitong makipaghiwalay. Hindi pa, pero baka soon. Sabay kindat nito sa akin. Napangiwi ako sa kanya. Ikaw, congrats na lang. Tumawa lang ito at may pahampas pa sa balikat ko. O siya, una na ako. Kailangan ko na rin makauwi at hinihintay na ako sa amin. Paalam ko. Sige, bye-bye Tina. Bye. Nag-iba na ako ng daan at hindi ko na ito nilingon pa. Malapit lang naman ang plaza dito sa aming eskwelahan. Wala pa namang 10 minuto ang lakaran at carry naman ang paa ko.
Nang makarating ay agad ako nagtungo sa bilihan ng kitchenwares. Naglakad-lakad ako hanggang sa makarating ako sa nakadisplay na kapehan. Iba't ibang klase ng baso at mugs iyon. Dahil pupunta ako sa birthday ni Drew ay raragaluhan ko ito ng malaking mug. Nakakahiya din kasi kung hindi ako magbibigay. May kaya kasi ang kamag-anak ni Bea at ayoko namang maging kahihiyan sa araw na iyon. Ang napili ko ay kulay itim na may bola pan design sa hawakan. Kaya naman ng budget ko kaya pinabalot ko na iyon ng maganda. Thank you. Palabas na ako ng mall para sumakay ng tricycle. Palingalinga pa ako dahil may mga sakay ang ibang tricycle na nakikita ko kaya naglakad-lakad na lang ako. Munti kong mabitawan ang hawak kong paper bag na ipandaregalo ko dahil sa kamay na humawak sa braso ko. Sumakay na tayo. Halos manigas ako sa kinatatayuan ko. Si Lander. Hindi pa man bumubuka ang bibig ko para magsalita ay mabilis niya na akong hinila at namalayan ko na lang na nandito na ako sa loob ng tricycle na parang sisiw. Katabi, ang dambuhalang si Lander.